Magandang araw mga kaibigan. Nako, sikat na sikat po si VP Sara ngayon sa foreign news. Pinag-uusapan yung pag-declare niya to run for president kahapon. She made headlines sa iba't ibang TV, newspaper outlets buong mundo. So, isa lang ito ipakita ko sa inyo Al Arabiya English. Pinag-uusapan yung politika. So, correspondent Sarah Fe, tinanong, ano ba ang nangyayari sa Pilipinas? Yeah. Start with you. 2 years to the election, as a reporter Chris Gilbert told us. But what do we know about Sarah Duterte? Well, look, Sarah Duterte, Leanne, is from this political dynasty, as you heard reported there. So her father was the former president, Roberto Duterte, and Sarah herself, when she announced that she was running for president in the 2028 election, so a couple of years away, she made note of the fact that she had really taken account of that political history, if you like, and thought about what it meant, what her responsibility was. And she says she feels that she does have a responsibility to run. She's come out against the current president. She said that you've seen this widening gap between them. That's come about because there have been corruption charges that were brought against Sarah Duterte. You've also seen her face a lot of criticism for a possible sedition speech. It's alleged that she'd said that she'd hired someone who would possibly kill the president if she herself was ever assassinated. So there's a whole load of political drama behind this. And the way it's worked out in the Philippines, because of these connections with the family, is that you really have not just political rivals, you have these political families battling it out for control. Now, she's 47 years old. She said in that speech that she asks for forgiveness for backing President Ferdinand Marcos Jr. at the last election. She said he lied during his campaign season, making promises that he didn't keep. She is currently, it's thought, according to polls, the front runner, but guys, that isn't always a great... She is the front runner in polls. So, yan. Ang galing. Laman ng balita ngayon si VP Sara sa iba't ibang foreign news, pinag-uusapan siya. So, ano ngayon? Mga kalaban niya, grabing nataranta. Hindi nila inaakala na ganito mag-a-announce kaaga si VP Sara. Ako rin, hindi ko inaasahan na mag-a-announce siya. Kasi nga, usually, basta mga front runner sa mga surveys, hindi yan nagsasalita. She will be, or he will, kung sinong front runner, siya ang last na mag-declare ng candidacy. Ibaliktad siya, isa sa pinakauna. Ang mas nauna lang sa kanya, si Sara. Kaya sa ngayon, one-on-one, Sara, ang nauna sa kanya si Risa. So, dalawa pa lang sila, Risa versus Sara. Kanino kayo dyan? Ang iba dyan, si Senate Secretary John Vic, ayaw pa niya. Kailang, sa interview ni Corina Sanchez kay John Vic, ang nakikita ni John Vic is one-on-one laban talaga. So, sino kaya ang makakalaban ni VP Sara? Gustong-gusto na rin ni Risa. Si John Vic gusto rin. So, ano mga mangyari? Mag-team up si John Vic at Risa? Sige. Papayag ba si Risa na vice president lang siya ni John Vic? Pwede. Kaya lang, on the other way around, hindi po pwede na mag-vice president si John Vic at si Risa ang presidente. Never mangyari yan. Kasi sila, administrasyon, dapat sila ang masunod. Kung gusto ng dilawan ang makipag-tie up sila sa mga Marcos. Kaya ang nakikita ko, pinakamababang labanan is 3.
isang administrasyon, isang dilawan, at si BP Sara. So may papasok dyan ang makakaliwa. Papatakbo sila ng sariling kandidato sa 4. Senator Rapi Tulfo, di ko alam kung tatakbo ba. Baka magre-re-elect na lang siya na senador. Kasi siguradong mananalo si Rapi Tulfo kung magsisenador siya. So 3 o 4. So good luck. Ito, pinag-usapan. Basa tayo sa mga ilang comments. Angeles Reco, sabi niya, for your information, BP Sara Duterte is the current holder of the highest vote count ever received by a national elected officials in Philippine history. Imagine the massive support she has locally and internationally by most overseas Filipino workers. Correct, 32 million. Axe Macbas, Hanep, it was exciting to hear that she will run for president. The truth is that she is clean, beautiful, and above all, the people love their political system, which it turns help the credibility and morality of the Filipino people. Steve De La Serna, she was telling everyone that she's ready to rumble. It's Rodrigo, not Roberto. Roberto Duterte, sabi kasi na. Farah Castañeres, ibang bansa, pero binabalita. Anong ibig sabihin? Sikat ang ating BP Sara. Cheryl Dano, millions of Filipinos will support her. She is our last hope. God save the Philippines. Yes. Jay Manait, our eagle from Mindanao, VP Duterte Carpio. When Silito Oriong, go my President Inday Sara. She is really the one. So makita mo dito sa comments, grabe, makasara talaga ang taong bayan. So good luck sa mga makakalaban ni VP Sara. Humandang, maganda kayo ng gusto para mailabang kayo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So karon mo na ni ang yero nga ipangatag namo sa mga tao. So muna ni sila. O muna pod ni ang mga lansang umbrella nila sa ihatag sila. Walong ka pamilya ang nagkuha karon og gyero. Motor lang ang kargahan. Karon abot na gyud ang yero. Wala. Kuna ni ang natagaan namo og yero. Og karon mo na ni ang atop sa natagaan namo og yero. Mga sako og ang yero buslot na gyud kaayo. So mo na ni ang ilang pagpuyo.
sa Ginoo nga karon nga makaatop na mi karon. Oo. Tabang. Oo, lagi. So, salamat kaayo. Dang mo. So, pila na ni ka tuig ang inyong atop nga mga sako lang, nga mga iro na nga putol na. 4 years naman siguro ni. Opat 4 na- years na, opat na katuig. Opat na ka tuig ang inyong pagantos nga gaulanan mo. Oo. So, salamat kaayo.